Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, sa main hall, players tryouts. Ano ang kinalaman nito sa atin? Hindi nagsisimula sa edad na 19. Hindi tayo makakasali ngayong taon. Wika ng mga estudyante ng paaralan. Sinabi naman ni Go Taiwok na maaaring naisip nyo na. Ngunit syempre, narito kami upang ipaalam sa iyo dahil ito ay nauugnay sa iyo ngayon. Sa nakaraan na gate break outbreak, at ang hakbang na tumaas sa bilang ng mga halimaw at dungeons. Ang Players Association ay nakilala na tayo ay kulang sa tauhan. Sa makatuwid simula sa pagsubok na ito, papayagan namin ang nominasyon kahit na para sa high school student. High school student kahit tayo, pagtataka naman ng mga student. Sinabi pa ni Go Taiwok na, ang mga nominado mula sa bawat paaralan ay pipiliin batay sa isang kombinasyon ng mga kadahilanan tulad ng isang kakayahan, mga marka ng pagtatasa, record ng akademiko at pag-uugali. Ngunit sinasabi naman ni Taehyun sa kanyang isip na ito'y kasinungalingan lamang. Ang mga pagsubok na ito, magiging bukas talaga sa mga high school students. Ngunit ang proseso ng pagpili ay isinasagawa na ni Go Taiwok ang kanyang skill, ang observer's eye, makikita ang mga antas ng lakas ng bawat isang student na may numero sa kanilang itaas. Observer eye ay nagagawang i-quantify ang kabuuan ng mga kakayahan ng paksa sa pagtutok, pinapayagan pa nito ang user na tingnan ang impormasyon ng stat window ng target. Tiyak, dito ang mga numero ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga lokasyon. Gagawa sila ng magagaling na players. Pero ang pinaka nakakaloka kahit sa kanilang lahat ay yung dalawa, at pinapakita si Jung Jae na may bilang na 1,924 at si Lim Ayong na may bilang na 2,335. Sinasabi ni Taiwok sa sarili na, ang Nightwalkers ay nagbigay sa kanya ng listahan ng kandidato na inirerekomenda, na iniutos ng chairman kay Yu Ayong. Ngunit hindi ako makapaniwala na napakaraming hindi isinanay na mga awakened. Kailangan ko agad na isulat ang mga recommendation bago ako bumalik. Nagtaas ng kamay si Jung Jae at sinabing Mr. Player, na ipinagtaka naman ni Go Taiwok. Sinabi ni Jung Jae na, sinabi mo na ipaalam mo sa amin ang tungkol sa pagsubok ng players. Ngunit hindi ba't ang ilang mga kandidato dito ay hindi karapat-dapat para sa iyo na gawin yon? Hindi karapat-dapat na kandidato, wika naman ni Go Taiwok. Sinabi ni Jung Jae na ang kanyang ibig sabihin ay ang players tryout ay sinadya upang masuri ang mga taong angkop na maging mga manlalaro sa mga nagising. Sa madaling salita, hindi ako naniniwala na ang isang taong hindi pa na-awakened ay kailangang marinig ang panayam na ito. Habang nakatingin kay Taehyun, na may ngiting aso, ang lakas ay hindi lang nakakagawa ng isang players. Kung ito man ay ang rank ng paggising, kakayahang humawak ng iba't ibang sitwasyon, o malawak na kaalaman tungkol sa abyss upang maging isang players, ang isang bilang ng mga komplikadong kasanayan ay dapat masuri. Ngunit wika ni Jung Jae, sa huli lahat ng mga komplikadong yun ay nagmumula sa mga awakened. Habang nakatingin kay Taehyun at nakangiting aso, sinabi pa niya na, para sa isang hindi awakened, ito ay walang iba kundi asin sa mga sugat, hindi ba? At ang mga ibang student ay nagtawanan sa narinig. Iniisip naman ni Taehyun na naasar na humantong siya hanggang dito upang malaman niya kung na-awakened na siya. Sinasabi ni Jung Jae habang may ngiting aso na patunayan niya kung siya ay na-awakened na. Galit naman tinawag ni Lim Ayong si Jung Jae. Sinabi ni Taehyun kay Lim Ayong na ano ba ang kanyang ginagawa, hindi naman niya sinabi na tulungan siya. Nasinaya naman ikinahiya ni Lim Ayong na dahilan upang pabayaan na sila. Sinabi pa ni Jung Jae na, kaya, sana ay paalisin mo sila dito sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ni Go Taiwok na naiintindihan na niya si Jung Jae. Ngunit ito ay nakadepende sa student kung gusto ba nila umattend sa pahayag na ito o hindi. Tinanong ni Jung Jae si Taehyun kung bakit hindi siya nahihiya. Hindi ang tulad mo na maaari kang ma-nominate bilang awakened, ha? O, hindi ka ba nababahala tungkol sa players tryout? Sinasabi naman sa isip ni Taehyun habang nakangiti na, sa palagay ba niya na posible yon? Tiyak, nang hindi pinatutunayan ang aking sarili bilang isang awakened,
Hindi ko kahit na makakuha ng isang silip ng player tryout. Ngunit para may rekomenda, hindi ko kailangang ipakita yon sa sarili ko. At pinagmamasdan ni Go Taewok ang tatlo mula sa stage. Sinabi niya sa sarili na, si Lee Jung-jae, na isang S-rank player pa ay binubuli ang iba. How pathetic. At hindi man lang nagsalita si Kim Tae-hyun. Isang hindi awakened na may hindi kilalang nakatagong ranggo ayon sa departamento ng mag-aaral. Isang kaawa-awang pag-iral sa gitna ng awakened. Ngunit inabiso ng system ni Go Taewok na ang information patungkol kay Taehyun ay hindi ma-verified. Nalubha niyang ikinagulat na may pagtataka. Sinabi ni Taehyun mula sa ibaba na, "Tama ka, masyado akong walang iniisip. Ano ang silbi para sa isang hamak na hindi awakened na dumalo sa gayong panayam? Masasaktan lang ang pride nila." Ano, wika naman ni Jung-jae. Sinabi naman ni Taehyun na, "Kaya ako na mismo ang aalis dito." Wika niya habang naka-dirty finger sa harap ni Jung-jae. Sinabi pa niya na, "Kayong mga lalaki, manatili kayong makulong dito at dumalo sa inyong oh so great lecture." Sinabi naman ni Jung-jae na, hanggang sa huli itong bastardo na ito," wika niya sabay mura. Habang si Go Taewok ay nababahala Karen dahil hindi umubra ang kanyang skill na observer's eye, kay Taehyun. Iniisip pa niya na kahit sa kanilang chairman at kay Yu Ayong ay hindi ito kailanman nangyari. Kaya bakit pagtatanong niya sa sarili? At si Taehyun ay tumalikod na at papalabas sa main hall. Sa katulad niya na bata pagtatanong muli ni Go Taewok, ay si Taehyun, malapit na sa pintuan. At si Go Taewok paulit-ulit na sinabi ng system na ang information ay hindi ma-verified. At napatingin si Taehyun kay Go Taewok na nakangiti. At bigla nagulat si Go Taewok sa tila nakita na may puting lalaki na may mahabang buhok at ang numero ni Taehyun na umakyat ng 5,976 at ang information ay blanco parent. Sa paaralan, dinala tayo sa isang silid na puno ng mga libro na makikita si Taehyun na nakaupo at nagbabasa ng mga libro. Sinasabi niya na sa palagay niya ay buong hours na siya naghahanap ng information patungkol sa hari. At sinabing meron pa siya hahanapin na iba pang bagay doon. Habang may tatlong lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ng lalaki na may bandage sa ilong na hinahanap siya ni Jung-jae. At sinabing sumama siya sa kanila. Sinabi naman ni Taehyun, "Paano kung sabihin kong ayaw ko?" At napangiti na lang ang tatlong utusan. Sinabi ng mga lalaki na hindi ba ang iyong tita ay meron isang restaurant. Nalubhang ikinabahala ni Taehyun. "Ano?" Pagtatanong ni Taehyun. Sinabi ng mga lalaki na gusto lamang ipasabi ni Jung-jae ang mga yon. At tinawag siya na isang kawawang isang ulila. "Binigyan mo ng mabanigat na pasanin sa oras-oras ang iyong tita. Kailan kaya siya manghihina? Huwag kang mag-alala, kakalad ka rin ka namin papunta kay Jung-jae," wika pang lalaki. Nang bigla, isang malakas na pagsabog mula sa kanilang kinaroroonan. Na tila nawasak ang paligid. At ang lalaki na aso ni Jung-jae ay hindi makapagsalita habang sakal-sakal ni Taehyun. At iniangat niya ito ng isang kamay lamang. At ang dalawa niyang kasama ay mga walang nang malay. Sinabi ni Taehyun na, huwag siyang tatanungin ng 2 beses. At sinabing nasaan ang bastard na si Lee Jung-jae. At idinala tayo sa tila isa gym ng basketball at makikita si Lee Jung-jae na may kasama na isang lalaki. At si Taehyun na nakatayo sa kanilang harapan. Ito ay nakakagulat, wika ng lalaki at tila naglalabas ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Tinanong ni Jung-jae kung ano sa palagay niya ito. Sinabi ng lalaking kalbo na medyo panot. Pagkatos ng isang bata na pumunta dito. Nagcast ako ng ilang katayuan effect skill, ngunit wika ng kalbo. Ito ay si Seol Ho-ondo na isang bodyguard ni Lee Jung-jae, na isang A-rank awakened. Hindi ito lahat gumagana, wika ng bodyguard. Sinabi pa niya na sa ganitong taas na resistance maaaring isa siyang A-rank awakened. At tumawa lang si Jung-jae at sinabing inaasahan na niya na isa siyang awakened. At si Taehyun ay nagpapakawala ng matinding dark red na aura. Sinabi ni Jung-jae na sa ganitong lagay, dito ba tayo mag-chat ng kaibigan natin? Ngunit si Taehyun ay hindi umiimik. Sinabi pa ni Jung-jae na, ang aking mga salita ay maaaring naging bastos. Pero wala akong intensyon na saktan ka. Sa totoo lang gusto kitang i-scout. Sa totoo lang, bubuo na ako ng guild pagkatapos kong makagraduate bilang tagapagmana ng Taesan Group.
Ngunit kahit isang henyo na tulad ko, hindi kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Nakuha mo ang ibig kong sabihin? Human talent. Hindi ang ilang taong walang kabuluhan tulad ni Bae Hyuk-soo na mga totoong talentadong tao. Tulad ng kasalukuyang ikaw, Kim Tae-hyun. Kaya Kim Tae-hyun, kalimutan mo na ang dati mong sama ng loob at magtrabaho para sa akin. Saka hindi lang wealth and honor. Aalisin ko pa ang pamilya mo sa masamang buhay. Wika ni Jung-jae na tila mukhang baliw. Sinabi naman ni Tae-hyun na, anong kabaliwan na kargada, na ipinagtaka naman ni Jung-jae. At ini-activate na ni Tae-hyun ang skill na Stone Skin. At sinabing, Scout, at kayamanan at dangal, Lee Jung-jae, you cross the line. At si Lee Jung-jae ay tila nagtataka. At bigla napayuko at napangiti sabay sabi na, oo, tama. Ang isang aso ay kailangan na i-train. At tila naglabas na ng kanyang apoy sa kamay. At ang kanyang bodyguard ay nang sagawa na ng isang skill na kung tawagin ay room. Ang skill na room ang isang binding skill na bumabalot sa isang space sa magic outsiders ay hindi ma-detect ang magic sa loob. Sinabi ng kalbo na, kasama nito, walang sino man sa labas ang makakaalam ng laban ng Young Master. Ngayon ay enjoy natin ang eksena ha? At nagsimula na sila maglaban. Makikitang unang sumugod si Jung-jae patungo kay Tae-hyun. Batong kamao mula kay Tae-hyun, at isang nagliliyab na kamao naman mula kay Jung-jae. At nagsalpukan ang kanilang mga kamao, na naglikha MG malakas na impact. Makikita na magkadikit ang kani-kanilang kamao. At mapapansin na tila dehado si Tae-hyun sa kanilang salpukan. At muli isang nagliliyab na sipa ang isinagawa ni Jung-jae, na akala mo ay si Sunji ng Straw Hat Crew. At ito ay Dahmer ekte kay Tae-hyun na naging dahilan ng kanyang pagtilapo ng malakas. At napasukan ng dugo. Sinabi ni Jung-jae habang tatawa na, nakikita mo na ba ngayon kung kanino ka nakatayo? At ang kalbong bodyguard ay patuloy lamang na nanunood. Sinabi niya sa kanyang isip na ang isang batang yon na si Kim Tae-hyun. Naawa ako sa kanya. Siya ay malamang na isang high-grade body strength and skill user at isang A-rank na awakened. With combat skill and mental power na hindi mo inaasahan sa isang estudyante, malamang mahirap para sa kanya na makahanap ng makatwirang kalaban, pero ngayon ang kalaban niya. Ngunit bigla, nagsigawa ng napakalakas na atake si Jung-jae, na isang ang epitome of intelligence, na tumama sa mukha ni Tae-hyun, na isang S-rank. Sinabi pa ng kalbo kay Kim Tae-hyun na wala siyang pag-asa na manalo. Mas maganda kung alam mo ang iyong lugar at sumuko na. At bigla, tila napawalang bisa ang atake ni Jung-jae. At muli tila bumabaliktad ang situation. Si Tae-hyun naman ngayon ang umaatake. At walang magawa si Jung-jae. At bumaon ang bato na kamao ni Tae-hyun sa mukha ni Jung-jae. At ito ay tumilapo ng malayo. Ano? Impossible. Wika ng kalbo. Sinabi pa niya na, ang kanyang Young Master ay sobrang lakas. Sa isang close combat na labanan. Ngunit ano ang nangyari sa mundo pagtataong pa ng bodyguard na kalbo? At si Jung-jae ay palakda sa lakas ng suntok ni Tae-hyun. Galit na sinabi ni Jung-jae kay Tae-hyun na ano ang kanyang ginawa at ito ay kanya pang pinagmumungura. Dahil ang kanyang katawan ay hindi niya may galaw. Hindi niya may galaw pagtatakang tanong naman ng kalbo. Hindi lamang ang body strength ang kanyang skill, ano ba talaga siya? Pagtatanong ng kalbo. Sinabi naman ni Tae-hyun na sa wakas ay gumana rin. Anong kalokohan ang ginawa niya? Si Tae-hyun, nakakuha ng 3 skill sa pamamagitan ng predation. Stone Skin Stealth Paralysis. Sa simula pa lang ay hindi na ginagamit ni Tae-hyun ang lahat ng kanyang kakayahan. Sa pamamagitan ng, ang C-rank Paralysis ay tumagos sa pamamagitan ng S-rank Resistance at ang Stealth ay agad na nagdidisarmahan ng malalayong pag-atake ng apoy. Ang predation ay isang huling paraan at hindi dapat basta-basta gamitin. Kaya ang layunin ni Tae-hyun ay akumulasyon ng paralisis sa malapitang labanan. Epekto ng katayuan, kapag hinarap sa mga direktang suntok sa halip na mula sa malayo. Kaya may pinsala na hinarap ng tuloy-tuloy na suntok ng paralisis, kahit na may mataas na paglaban sa S-rank. Nang paralysis patuloy niya yung nare-resist ngunit sa bandang huli ay nagawa parency niya itong maparalisa sa paulit-ulit na pangyayari. At kita ang muka ng mayabang na bully. At si Tae-hyun ay papalapit na kay Jung-jae. At ang kalbo walang magawa kung ang mapanganga sa nasaksihan na nangyari sa kanyang Young Master.
Iniisip ng kalbo na si Taehyun ay isang henyo. Sa pakikipaglaban nagawa niyang malampasan ang kanyang young master. Ngunit ang labanan, bigla tumawa si Jungjae at sinabing inaamin na niya Kim Taehyun, na masyado niya siyang minaliit. Sinabi pa niya habang tila may hawak na maliit na kristal sa kanyang kamay at sinabing, kung hindi yon, walang paraan na matatalo ako sa isang basura na tulad mo. Kaya mula dito ngayon at bigla niyang winasak ang kristal. Nalubha naman ikinabahala ni Taehyun. At tila isang malaking ginintuan na apoy ang nabuo na may korte ng isang tao. Sa harapan ni Taehyun habang si Jungjae naman ay nakabangon na. Sinabi pa niya na ngayon ay lalabanan na niya siya ng seryoso. Makikitang tumatakbo si Taehyun habang hinahabol naman siya ni Jungjae. Naanyo na tila isang jablo na gawa sa apoy. Patuloy ang pag-iwas ni Taehyun. At naghanda ng pag-atake si Taehyun na natinawag niya ng Gomo Gomo no Red Rock. Habang nasa itaas ni Jungjae. At sa kanyang pag-atake, gumit din ng isang pag-atake si Jungjae, na isang bowl ang apoy na nagmumula sa kanyang bunganga at muli nagsalpukan ang mga binitawan nilang mga atake. Ngunit mapapansin ang pinagkaiba ng kanilang lakas ang bato sa kamay ni Taehyun ay nawasak. Sa pag-atake ni Jungjae, at naglikha ito ng malakas na pagsabog upang maging dahilan ng pagtilapon ni Taehyun. At bagsak siya sa lapag. Makikita si Taehyun na nakahiga at si Jungjae ay papalapit na. Sinabi ng kalbo na yan ay ang totoong anyo ng kanyang young master. Ang skill na Flameheart S-Rank. Kadalasan, magiging mahirap ilabas. Ang totoong kapangyarihan ng young master na S-Rank. Gayunpaman, ngayon na ginamit ng young master, ang Mana Amplifying Stone, nilikha sa pamamagitan ng pagpino ng Mana Stone, na siyang core ng halimaw. Pansamantala nitong pinalalakas ang mana. Sa stone yon, ang kasalukuyang young master, maaari ring ilabas ang kanyang tunay na S-rank na kapangyarihan. Ang problema ay, at bigla sumigaw ang kalbo at sinabihan ang kanyang young master na tumigil na. Sinabi pa ng kalba kung plano ba niya patayin si Taehyun. Tsaka ang magic power na yan ay napakalakas para iyong mapanghawakan. Ang iyong blood vessel sa iyong buong katawan ay maaari masunog kung ito ay magpapatuloy pa sayo. At isang apoy na tila sibat ang ginawa ni Jungjae. At ang kalbo na bodyguard mabilis na nagtungo kila Taehyun. Tumahimik ka, wika ni Jungjae sa kanyang bodyguard. Papaano ang katulad mo na hamak na bodyguard ay nagawa ako utusan? Ang basura na ito ay ipinahiya ako. Gusto mo ba na hayaan ko lang ito na dumagusdos? Wika ni Jungjae at si Taehyun ay napatingin na lang sa gagawin na atake ni Jungjae. Tigilan mo na yang kalokohan mo. Wika ni Jungjae. At makikita ang kanyang atake na dummer ekte kay Taehyun. Sabay tawa at sinabing Dai Kim Taehyun. Sinabi ng kalbong bodyguard na, hindi na ito maganda. Sa palagay ko wala na siya sa tamang pag-iisip. Papaano niya pang hahawakan ang kahihinat na neto? At nakalapit na ang kalbo sa inaruruunan ni Taehyun. Tinanong ng kalbo kung buhay pa ba si Taehyun, sinabi pa niya na sumuko na siya sa laban at tumakas na. Pipigilan ko ang young master kaya bilisan mo. Dagdag pa ng kalbong bodyguard habang iniaabot ang kanyang kamay. Ngunit isang malakas na suntok ang damapo sa kanyang muka, na dahilan ng magdanak ng dugo sa kanyang ilong. At tumalsik ng napakalayo. Tumakbo papalayo, wika ni Taehyun. Ano ang pinagtatawanan mo pagkatapos mong makipag-away? Walang duda, inaamin ko na iba talaga ang S-rank. At ininom na ni Taehyun ang kanyang mga potion na elixir upang manumbalik ang kanyang stamina at fatigue at mana. Sinabi pa niya na so ngayon, ay magseseryoso na ako. At tila muli ini-activate na niya ang kanyang predation skill. At dinala tayo sa Players Association. Makikita si Chairman Ji Jinwoo. At si Go Taewok. 1,900 at 2,300, wika ng chairman na may tuwa sa muka. Sumang-ayon naman si Go Taewok at sinabing si Lee Jungjae ay meron 1,900 at si Lim Ayong ay meron 2,300, walang duda silang dalawa ay parehong S-rank na awakened. Sinabi naman ng mga assistants na may hawak na mga report, kahit S-rank sila, hindi ako makapaniwala na ang isang hindi sanay na nagising ay nasa 1,900. Nasa level na yan ng isang A-rank player. At this rate di ba nasa level siya ng Japan's Saintess? Tumawa naman ang chairman at sinabing, sa wakas nakakakuha na ba tayo ng Saintess rank player sa New South Korea?
Saintes wika naman sa isip ni Go Taewok. At pinapakita ang Saites, isa sa mga nangunguna na player ng Japan. Isang halimaw na nalampasan ang mga istatistika, 2,500, na sa unang inspeksyon sa edad na 19, tama. Kahit na ang kaso ng halimaw na yon, bahagya siyang nalagpasan ng 2,500. Ano sa mundong ay ang pakikitungo sa mga istatistika ng batang yon? Wika sa isip ni Go Taewok habang iniisip si Taehyun. Tinanong niya ang kanyang sarili kung isa lang ba itong simple na halusinasyon o isa bang skill error. Kahit ano pain, aalamin ko ito sa sarili ko, wika ni Go Taewok. Samantala hindi maaari, wika ng bodyguard na kalbo habang gulat na gulat sa nakikita. Papaanong ito kaya? Dagdag pa niya na may pagtatanong sa sarili. At pinapakita ang skill ni Jungjae na Flame Heart na isang S-rank na tila kinakain ng predation na skill ni Taehyun. At unti-unti netong winawasak. Papaano, sigaw na sabi ni Jungjae, sinabi pa niya na papaano ito naging posible. Paano ako dinaig ng isang hamak na tulad ni Kim Taehyun? Ako ang tagapagmana ng Taesan Group, isa akong S-ranker, damit. At ibinuhos na niya ang lahat ang kanyang atake at sinabing ako ay si Lee Jungjae. At isang malaking ulo ng apoy ang nabuo, habang si Taehyun ay nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi naman ni Taehyun na, kahit na sinong tagapagmana, o anong ranggo ang mayroon ka, ano ang mahalaga, ay Saye na pangiti, at sinabing dahil ito ay ang King's Power, at si Lee Jungjae na wala nang magawa kundi ang sumigaw. At nagpakita ang hari sa predation skill ni Taehyun, na tila napakalaki na handa ng burahin sa mundo si Jungjae. At nawala na ang kapangyarihan ni Jungjae. At ang predation skill ay dumirekte kay Jungjae. At tila naging isang dark red na bituin ang predation. Samantala sa labas ng main hall, isang malakas na pagsabog ang nangyari gawa ng pag-atake ni Taehyun. At dyan muna po magtatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.